Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, Diyos ko po, nagulantang ang lahat. Mike Abe kumpirmado na. BP Sara PBBM na shock. Nako, ano kaya ang nangyari? Eto mga kababayan, mula po ito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sabi po ni Mike Abe ay swerte daw ang mga Duterte at mga DDS dahil swerte daw po kay Pangulong Marcos. Galing, no? Bilib na bilib talaga ako sa iyo, Abe, no? Pero Abe, bakit galit na galit ka lagi? Tsaka yung galit niya, hindi yung isang releasean, no? Yung galit niya continuous, eh. Yung galit met. Baka atakihin ka na lang yan, Abi. Hindi katulad yung galit natin, di ba? Yung biglang nagagalit tapos na. Sa kanya, continuous na eh. Lagi nang galit eh. Abi, pahipahinga rin. Ayaw ko lang araw-arawin eh, pero araw-araw, araw-araw kami, alam niyo po yung hilatsa ng pagmumukha niya, hindi na po makangiti, hindi na po, simula pa lang talagang gigil na kagad eh. Ang pamagat nito, mga Duterte at DDS, maswerte kay President Marcos Jr. No, una po sa lahat, yung Marcos po ang maswerte sa Duterte. Baka nagkakalimutan tayo, Abe, no? Mga kababayan tama nga po no, itong si Mike Abe mga kababayan talagang gigil na sa mga Duterte, di ba? Di ko nga alam kung may nagko-content pa ba ito ng mga mahalagang issue sa ating bansa. Like for example, yung sa Lotto, kung tinitira niya ba itong si Senator Tulfo, di ba? Dito sa Pedialix, di ba? Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kung ano ba talaga yung ano niya. Hindi ko alam mga kababayan kung si Mike Abe ba talaga ay para sa ating bansa or gusto niya lang, di ba? Ano ba ang matatawag natin dito, mga karibyo natin? Di ba? Kasi batikang broadcaster to, yung mga karibyo natin, di ba? Dapat, unlike sa atin, wala talaga tayong di ba? Background sa broadcasting, kaya nga ganito lang yung ginagawa natin eh. Pero ito si Mike Abe, di ba? Galing po ito sa industriya ng media, di ba? Dapat dapat yung pagko-content niya ito, opinion ko lang po ito patas, no? Pero okay lang din naman yan kung hindi siya maging patas kasi vlogging naman tayo, hindi naman tayo mainstream media. Sa vlogging kasi mga karibin natin, kailangan may pagka-bias rin talaga tayo, di ba? Pero ang ko lang mga kababayan, kasi parang galit na galit talaga ito sa mga Duterte. Di ba? Walang kinuntento na hindi na din na da-divert to Duterte mga kababayan eh. Di ba? Ewan ko nga kung kayo, napansin niyo po ba or napanood niyo? Kasi minsan na lang ako pag nagpa-pop up lang sa ko, binabasa ko na yung title tapos di ko na pinanonood, di ba? Ewan ko lang kung nagko-content to about sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, di ba? Yung mga smuggling, di ba? Pero at the end of the video, talagang may Duterte yan. Hindi ka pa naman siguro nag-uulyanin. Sino na nga uli ang nagpupunta ng Davao? Sino na nga po ba yung nanliligaw? Duterte po ba o Marcos? Si Sara po ba ang nagpupunta sa Ilocos para maging vice president siya ni Pangulong Marcos? O si Marcos at si Amy ang nagpupunta sa Davao para
makuha nila na Vice President si Sara Duterte. No? Dun pa lang Bigyan ko lang po ng reaction, no? Kanina yung sinabi ni Sir Badong na parang galit lagi si Sir Mike Abe, no? Parang galit. Sa umpisa pa lang galit na, no? Oo nga, mga karibyo natin di ba? Napansin rin natin yan. Simula nang natanggal po sa SMNI, no? Parang palagi na po siyang galit, no? Palagi na lang nakasimangot, di ba? Parang hindi niya, napapaisip tuloy ako kung parang gusto niya ba yung ginagawa niya or hindi, di ba? O kung may nagdidikta lang siya, gawin mo ito, di ba? Kasi pag may nagdidikta sa'yo, parang hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi, syempre, hindi ka hindi ka masaya sa ginagawa mo, di ba? So, palagay niyo po ba, mga kababayan, ganun ang nangyayari dito kay Mike Abe, no? Na opinion lang, ha? Baka lang naman. Sa sinasabi mong swerte, iba na yung utak mo. Huwag niyong palabasin ngayon na may utang na loob yung mga Duterte sa mga Marcos. No? Alam niyo, binabaliktad niyo yung mundo. Ganito mga setup nila no. Sana nauunawaan, alam ko na matalino naman si Inday. Si VP Inday Sara. Yung mga dialogue ninyo na kapapanalo pa lang, 2022 pa lang daw, ay gusto nang iupo si Sara Duterte. Alam nyo, ang number 1 po sa lahat ng survey noong 2022, no? Ang number 1 sa lahat ng survey si Sara Duterte. Kaya lang nag-number 1 si Marcos nung panahon po na tatakbo na mayor si Sara Duterte. Yung meron na tayong presidente, yung mga DDS, si Bato. Di ba? Batogo nga ako nun. Naggawa nga ako sariling t-shirt. Ang point ko dyan di ba? Huwag nating baliktarin ang lahat, no? Tapos palalabasin nyo na mukhang yung sabik na sabik sa power si Sara Duterte. Kaya kasi baka kayo yun. Si Sara Duterte pwede siyang manalo. Ang laki-laki ng chance niya. Kung yung pinalalabas nyo na matakaw sa kapangyarihan ng mga Duterte, di dapat hindi na nila pinalagpas yan. Number 1 nga si Sara Duterte sa lahat ng survey. Baliktad no? Pinalalabas ninyo. Samantalang si Martin at ang mga congressman ang unang bumanat kay Sara Duterte. Babaliktarin nyo ng babaliktarin. Sige, inabangan namin gaano kalaki ang Sara resign nyo. Banta kayo ng banta. Kami po nagsasabi maisog rally. Nakikita nyo naman ang lalaki. Hinarang nyo na nga yung taga Bulacan para hindi sila makapagmaisog. Abangan namin kung gaano karaming sasama dyan sa Sara resign na yan. Alam nyo, wala kayong katuturan. Ito ang sinabi ni Abby Una yon, di ba? Swerte tayo. Baliktad yun. Kayo swerte. Hindi yung ganid sa power. Gusto, lahat ng mga supporter ngayon ni PBBM at ni Martin, ganun nila pinalalabas si mga Duterte, nagganid sa kapangyarihan. Kung ganid sa kapangyarihan, makakaporma pa ba kayo? Di presidente dapat si Sara Duterte ngayon. Okay. Ito ang sabi ni Abby. Kung ang second naman daw, ganito pa, niyan, ang pangalawa naman talaga na nanalo kay PBBM, ang pangalawa ay si Leni Robredo. Alam nyo, napupuna ko yan. Panoorin nyo si Abby. Ang napupuna ko riyan, nagsisip-sip na kay Leni Robredo. Alam niya kasi, no, na ang posibleng makalaban pa rin ni Sara Duterte si Leni Robredo. Hindi po sanay yan na
So, ibig sabihin mga kababayan, ganun na talaga yung level, no? Kasi ito, mahilig ng ganito si, si Mike Abe, no? Yung level ng, ano ba, basta may mga level, di ba? Level ng pag-uunawa, di ba? Ha? Ganito na pala ang level ng pag-uunawa ng ni Mike Abe, mga kababayan, no? Well, tigilan na po natin yung level na yan kasi sa kanya ko po yan naririnig, no? Kung ganyan po ang level ng inyong understanding, ba? Na si Lenny ang gusto mong suportahan maging presidente, mag-stay ka dyan sa level na yan, di ba? Total, gusto mo naman ganyang level lang ang gusto mo, o mag-stay ka kay Lenny, di ba? Mike Abe, diba? Kung gusto mo si Lenny ang maging presidente at ganyan ang level ng yung pang-uunawa, o mag-stay ka kay Lenny, ha? Huwag mo nang pakialaman si BP Sara. Ito nga, nagtataka nga ako mga kababayan, di ba, natanggal po sa Seminay. Tapos nakapasok sa sa People's Television, di ba? Sa gobyerno. Eto, may gap kasing may gap, mga kababayan. No? Ano po yung naging reason, di ba? Sa bagay, broadcaster, pwede mag-apply o tinanggap. Pero sa panahon ngayon, di ba? Sa administrasyong ito, hindi basta-basta tumatanggap yan. Like, Gadon, di ba? Si Gadon talagang supporter yan ng Marcos, di ba? Talagang rooted na yan. Si Gadon. Ngayon, naisip ko mga kabayan, baka ito yung in return, di ba? Di ba? Kasi mahilig tayo sa utang na loob eh. Baka ito yung kapalit nun. Sige, tirahin mo si mga Duterte, ha? Pasok ka. Yan pa, opinion ko lang mga kababayan, ha? Ewan ko po sa inyo kung anong iniisip nyo. Kasi lahat naman tayo, ito, inaano ko lang, binibigyan ko lang ng kumbaga, opinion, di ba? Siyempre kayo, may mga opinion din kayo. Pero base nga, di ba? Sa mga nangyayari na yun sa ating bansa at sa administrasyong ito, mahirap pa yan di ba? Yung iba nga, natatanggal pa eh. Di ba? Kapag hindi ka talaga, sa administrasyon, tatanggalin ka. Like, Attorney Trixie, di ba? O, si Executive Secretary, Vic Rodriguez, di ba? Tinanggal. O, yan tuloy, napapaisip tayo. O, ako, natapaisip ako, mga kababayan, kung bakit si Mike Abe nakapasok agad doon sa di ba? Sa PTV4, di ba? Yan. At, ganito ang kanyang mga pronouncement naman sa kanyang pagbablog, di ba? O, ganito na. Puro Duterte, mga kababayan. Well, mga karbi natin, ano man po ang inyong reaction, komento or kritisismo sa video ito, no? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaction, no? Patungkol po sa video ito, right? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat pala sa 100,000 subscriber. Yay! Yay! Salamat po sa inyong lahat mga kababayan, kahit konti lang po yung views natin at least, di ba? May mga nagsusubscribe pa rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Maraming salamat po.